Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari taong 1997 sa isang baryo na matatagpuan sa Samar. Sa mga panahong ito ako ay nagbibinata pa lamang at si tatay ang aking kasangga sa araw-araw. Maagang pumanaw si nanay at hindi na ako nasundan pa. Sa hirap naman ng buhay ay huminto ako sa pag-aaral at tumulong kay tatay sa pagtatrabaho. Pero isang taon lamang ito. Mas importante pa rin na makapag-aral. Kaya naman matapos ang taong ito ay nagpatuloy ako at sinuportahan naman ako ng aking mga tiyo at tiya na sa mga panahong ito ay nakatira sa kabilang bayan. Isang umaga sa aking pagising, kumain ka na dito at meron tayong aayusin sa bahay ni Aling Rowena sa kabilang baryo. Ano po yung aayusin natin doon, tay? Buong araw ba tayo doon? Depende. Sabi kasi niya nung nagkasalubong kami kanina sa bayan, lahat ng pwedeng ayusin ay aayusin natin. Kakaalis lang kasi ng anak niya. Bumalik na sa ibang bansa. At ito ang habilin sa kanya. Ganun po ba? Sige, tay. Pagkatapos kong kumain, ay agad kong niligpit ang aming mga gamit na dadalhin sa kabilang baryo. At di kalaunan, ay umalis na nga kami. Pagkarating namin sa bahay ni Aling Rowena, ay agad naman niyang itinuro sa amin ang mga dapat naming ayusin. Hindi naman ganun kabigat ang aming mga gagawin. Pero marami. Parang renovation po ang dating. Sinimulan naman namin ni tatay ang trabaho. Bali ito pong si Aling Rowena ay mag-isa lamang sa bahay sapagkat ang kanyang una at pangalawang anak ay meron ng sariling mga pamilya. Ang bunso naman niya ay ito yung umalis papuntang ibang bansa. Ito yung nagpapaayos ng bahay. Maganda naman ang kanilang tahanan. Gawa sa matibay na kahoy. Kalidad at makaluma ang disenyo. Kaya naman hindi kami nahirapan ni tatay. Wala kasing konkreto at ang bubong ay gawa lang din naman sa yero. Kaya naman kayang-kaya namin itong ayusin. Kahit ilang butas pa ang meron. Matapos naming ayusin ang sira sa ikalawang palapag ay nagsabi itong si tatay na kami ay bababa ng bahay. Niligpit ko naman ang lahat ng gamit at sabi niya, susunod na lamang ako. Nang makababa na si tatay, ay naglakad na rin ako patungo sa hagdan. Pero bago pa man ako makarating doon, ay nadaanan ko itong isang silid na nakabukas ng bahagya ang pinto. At meron po akong nakita sa loob. Isang itim na nilalang, matangkad at wala itong muka. Kawangis ng isang tao ang kanyang katawan. At alam kong hindi siya pangkaraniwan. Alam ko kung bakit hindi ako makagalaw sa mga sandaling ito. Parang napako ako sa aking kinakatayuan. Parang meron po siyang sinasabi sa akin. At parang nadidinig ko siya sa aking isipan. Biglang nanginig ang aking mga laman. At parang lalamunin na ako ng takot. Ang bigat sa pakiramdam ng kanyang presensya. At siguro mahigit 5 minuto ko siyang tinitigan. At ganun din naman ang kanyang ginawa sa akin. Pero nung marinig ko si tatay na nakatayo sa hagdan, ay dito ako parang naalimpungatan. Kanina pa kita tinatawag. Anong ginagawa mo dyan? Anong problema mo? Pagkatingin ko ulit sa bahagi na kung saan ko nakita ang nilalang na ito, ay wala na siya.
Tumakbo ako papunta kay tatay. At nang marating ko ang hagdan ay tumalon ako mula sa unang hakbang patungo sa ilalim. Sapagkat takot ako sa aking nakita. Parang huli na ang aking reaksyon sa mga sandaling ito. Agad ring bumaba si tatay at kinamusta niya ako. Lumabas ako ng bahay upang makalanghap ng sariwang hangin. At kahit si Aling Rowena ay nagtataka kung ano ang nangyayari sa akin. Anong nangyari sa iyo sa itaas? Bakit ka tumalon mula sa ikalawang palapag? Tay, meron po akong nakita sa silid na yon. Itim po siya. Walang muka, matangkad. At hindi ko alam kung ano siya. Basta hindi po mawala sa aking isipan. Umuwi na po tayo, tay. Si Aling Rowena naman ay agad na kinilabutan sapagkat hindi siya makapaniwala sa aking mga sinasabi. Lumabas kami ng bakuran para pag-usapan pa ang tungkol dito. At dito naman namin nalaman kay Aling Rowena na kadalasan ay bumibigat din ng kanyang pakiramdam sa tuwing papasok sa loob ng kwarto ng kanyang panganay. Ito yung kwarto na kung saan ko nakita ang nilalang na iyon. Nung nahimasmasan ako, ay dito na nagsabi si Aling Rowena na wag na naming ipagpatuloy ang trabaho. Binigyan na lamang niya kami ng sahod at saka pinauwi. Kasi baka ano pa daw ang mangyari sa akin. Isa pa namumutla na ako sa mga sandaling ito. Nilalamig at para bang tatamaan ako ng mataas na lagnat. Kaya naman umuwi na lamang kami ni tatay. Pagkarating namin sa bahay, ay agad naman akong humiga sapagkat nasusuka ako. At parang umiikot ang aking paningin. At di kalaunan, ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Nagising naman ako bandang 3:00 ng hapon. Nadidinig ko na si tatay ay merong pinupukpok sa likod ng bahay. Pagkarating ko doon ay agad ko naman siyang tinawag at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa. Subalit ni isang beses ay hindi ito lumingon at sumagot sa akin. Kaya naman pinuntahan ko daw sa kanyang harapan. At nung nakita ko siya ay nagulat ako sapagkat wala itong muka. Nakarinig naman ako ng pagtawa sa aking paligid. Nakaamoy ako ng napakabaho. At pagkatingin ko sa di kalayuan ay meron akong nakitang mga bahay na gawa lamang sa mga kawayan at bubong ay gawa sa pawid. Nakikita ko ang mga taong nakatira doon na para bang may mga niluluto sapagkat maraming mga usok na galing sa kani-kanilang mga tahanan. At pagkatingin ko sa isang bahagi ay nakita ko itong isang taong nakatuwad. Sa isang kisap lang, Sir Chris, ay naging kambing daw ito. Kaya naman tumakbo ako papasok sa loob ng bahay at halos hindi ako makahinga sa sobrang takot. Kung ano man sila ay hindi ko alam. Pero isa lang ang pumapasok sa aking isipan. Mga aswang. Wala nang iba. Nang dahil naman dito ay nagtalokbong ako ng kumot at nadidinig ko ang mga tunog ng ibon na tiktik. Kaya naman mas kinabahan ako sa mga sandaling ito. Nagdasal daw ako ng taimtim at di kalaunan. Nagising po ako sa panaginip na ito. Subalit nung magising ako ay madilim na ang paligid at nakita ko ang nakasinding kasera sa ibabaw ng isang mesa na nasa aking harapan. At si tatay ay agad ko namang tinawag. Dali-dali itong tumungo sa akin at nagsabing, "Oh, gising ka na pala. Eto, kumain ka muna at meron akong ikukwento sa iyo." Agad naman akong bumangon at umupo. Kinain ang hinanda niyang pagkain habang ang aking mga pawis ay tumutulo. Agad ko namang pinahiran ng aking muka at leeg sapagkat basang-basa ng pawis. Dito na rin nagkwento si tatay. "Alam mo, naikwento ko sa kabaryo natin ang tungkol sa nangyari sa atin kina Aling Rowena at meron siyang sinabi sa akin na siyang aking ikinagulat." "Ano naman yun, tay? Sino ang nagkwento sa iyo?" "Yung dati kong kasamaan sa pagkakarpintero, yung nagkasakit
at hindi na makapagtrabaho. Ang kanyang asawa ay nakatira daw sa bari na yon. Pero medyo malayo nga lang ang kanilang bahay mula kina Aling Rowena. Ayon sa kanya, bantog daw ang pamilya ng Ali noon pa man. Lalong-lalo na ang kanyang nanay na matagal nang pumanaw. Bantog na ano tay? Ano bang ibig mong sabihin? Bantog silang mga aswang. Kaya yung nakita mo, maaaring kasabot pa nila ayon sa kaibigan ko. Habang nagkukwento nga ito, ay kinikilabutan ako kanina. Hindi naman ako makapagsalita, subalit pilit kong kinuwento kay tatay ang aking napanaginipan. At parang tumugma ito sa mga kwento ng kanyang kaibigan patungkol kay Aling Rowena. Matapos naman ang araw na ito, ay hindi na muli kaming bumalik sa bahay ng Ali. Kahit na ilang beses pa niya kaming pinatawag sa bahay. Sapagkat naniniwala kami ni tatay na totoo ang mga kwento patungkol sa kanila. Wala naman kami naranasan pagkatapos noon. Kaya naman maraming salamat sa binigay niyong oras sa kwento na ito. Hanggang sa muli at mag-iingat kayo palagi. Magandang araw po sa inyo. Ang karanasan kong ito ay nangyari taong 1991 sa isang baryo na matatagpuan sa Samar. Itago niyo po ako sa pangalang Romel. Sa mga panahong ito ay lumala ang sakit ni tatay sa baga. At nang dahil naman sa kakulangan sa pinansyal ay hindi namin siya madala sa isang malaking bahay paggamutan. Dagdagan pa na ang mga panahong ito ay hindi pa ganun kakumpleto ang mga kagamitan ng isang paggamutan. Maliban dito ay talagang malayo ang bahay namin at kinakailangan pang maglakad ng mahigit 1 oras bago marating ang aming bayan. Sadyang mahirap ang buhay namin, lalo pat yung nanay ko ay maagang pumanaw. Bata pa lamang ako nung iwan niya kami. Si tatay po ay huminto na rin sa pagtatrabaho sapagkat hindi na niya kaya. Si ate naman po ang siyang nagtatrabaho para matustusan ang pangangailangan namin sa araw-araw. Buwan ng Mayo taong 1991, isang madaling araw ay nagising ako ng walang dahilan. Agad naman akong bumangon at tumingin sa labas ng bintana sapagkat biglang nawala ang aking antok. At para bang merong dahilan kung bakit ako nagising nang wala sa oras. Habang ako'y nakadungaw sa bintana, ay nadidinig kong umuubo si tatay sa kabilang kwarto. Hindi rin po ito makatulog na maayos, nang dahil sa palala na palala ang kanyang nararamdaman. Walang kaabog-abog ay biglang nag-ingay ang aming mga alagang manok, na tila ba meron silang nakikitang hindi maganda sa paligid. At nang dahil naman sa pagtataka, ay inilabas ko ang aking katawan sa bintana. Nang sa ganon ay makita ko ang mga ito. Bakit kaya sila nag-iingay? Puntaan ko nga sa likod ng bahay. Lumabas po ako ng kwarto at pagkarating ko sa likod ng bahay ay nakita ko na yung mga manok namin ay para bang natataranta. Binilang ko naman ang mga ito at wala rin namang nawawala. At habang tinitignan ko sila ay meron naman akong napansin sa katawan ng ilang mga manok. Nakatayo po ako sa labas ng bahay at tumatama ang sinag ng buwan sa bubong namin. Dahilan upang makita ko ang anino sa lupa at sa katawan ng mga manok namin. Subalit bukod sa anino ko at sa bubong namin ay meron pang isang anino. At nung napagtanto ko na parang hugis ito ng isang malaking hayop, ay agad akong napalingon sa bubong ng bahay. At dito ko na siya nakita. Parang lalabas ang aking kaluluwa nang dahil sa sobrang kaba. Natigilan ako at hindi makagalaw ng ilang segundo sapagkat yung nakita ko ay isang malaking pusa na merong nagbabagang mga mata. Parang tinahi ang aking mga bibig at hindi makasigaw. Makalipas ang mahigit 10 segundo ay dito na ako tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Nadidinig ko naman na parang lumalala ang pag-ubo ng aming ama.
Kaya naman pumasok ako sa loob ng kanyang kwarto. "Ate, gising! Halika dito! Bilisan mo!" Agad namang nagising ang aking ate at tumungo sa kwarto ni tatay. "Tay, ayos na po ba kayo?" "Tay, meron po ako nakita sa bubong ng bahay. Malaking pusa." "Ano? Malaking pusa? Saan?" "Sa likod po ng bahay." Nang makapasok na si ate, ay dito ko na kinuwento ang lahat ng nasaksihan ko at hindi naman siya makapaniwala. Makalipas ang ilang minuto, ay narinig naming naglakad ang pusa sa bubong ng aming bahay. At nung matapat ito sa kama ni tatay, ay dito na siya nagsimulang kumaluskos. "Sindihan niyo ang gasera. Dali." At agad naman naming ginawa ni ate. Nung lumiwanag na ang kwarto, ay nakita ko na si tatay ay namumutla. At kung titigan ito ay para siyang malamig na bangkay. Ito rin ang unang napansin ng aking ate. Kaya naman labis ang kanyang pag-aalala sa mga sandaling ito. Hindi namin alam ang aming gagawin. Kasi maliban sa merong dinaramdam si tatay, ay meron pang aswang na nambubulabog sa amin. Yun pala ay isa na itong babala na merong mangyayaring hindi maganda. Nanatiling buo ang aming loob na harapin ang kung ano man ang mangyayari sa mga sandaling ito. Kasi kung magpapadala kami sa takot ay wala rin namang saysay. Sa maniwala kayo o hindi, yung pusa na nakita ko ay nakagawa ng maliit na butas. Subalit makalipas ang ilang segundo, magmula nung nagawa niya ito, ay meron kaming nakitang mga daliri. Ang ibig sabihin ay tao na ang gumawa ng butas na ito. Subalit sabi naman ni ate, baka nag-ibang anyo ang nakita kong pusa. "Kung sino ka man, lumayo ka na dito sa bahay. Kung ayaw mong tagain kita ng itak." "Oo nga, umalis ka ng hayop ka. Wala kaming ginagawang mali sa'yo." Matapos naming sabihin ng mga katagang ito, ay narinig namin na parang hinampas niya ang bubong namin. Gawa lamang ito sa pawin, kaya naman yung mga alikabok ay nalaglag sa paligid at napuwing din ang aming mga mata. Pagkatapos nito ay hindi na siya nagparamdam pa. Yung mga alagang manok namin ay huminto na rin sa pag-ingay. Kaya naman ang ibig sabihin ay baka umalis na ito. Kumuha naman si ate ng asin at nagwisik sa paligid ng aming kwarto. At makalipas ang isang oras, ay nakampante kami. Huwag tayong matulog. Malapit nang sumikat ang araw. Oo nga naman tay. Pagsikat ng araw, ay makikisuyo ako sa ating mga kapitbahay na tutungo sa bayan. Magpapatawag ako ng albularyo para matulungan tayo dito. O sige. Pag makatulog ako, gisingin niyo ako. Sige po tay. Kami na pong bahala ni ate. Huwag na po kayong magbahala. Magbabantay kami. Makalipas lang ang mahigit kalahating oras, ay nakatulog naman si tatay. Hindi na lamang namin siya ginising ni ate sapagkat alam namin na kinakailangan niya ng pahinga. At bandang 5:00 ng madaling araw, ay umalingasaw ang isang mabahong amoy. Saan kaya nanggagaling yan? At nakita kong napailing ang aking ate. Pasintabi na lamang sa mga kumakain. Ang amoy na ito ay parang amoy ng nabubulok na daga. Pero parang may halong amoy ng langis. At nang dahil naman dito ay nagsimula kaming mabahala ng aking ate. Sapagkat sa buong buhay namin, ay sa mga sandaling ito lang namin naamoy ang ganitong klaseng amoy. Naging alerto kami at nakiramdam sa aming paligid. Subalit makalipas sa mahigit kalahating oras, ay unti-unti rin naglaho ang amoy na ito. At bago pa man sumikat ang araw, ay narinig naming huminga ng malalim ang aming tatay. Ang mga sandaling ito ay talagang kakaiba. Nakaamoy po kami ng usok ng sigarilyo. Pero wala namang naninigarilyo sa amin ni ate.
Tumingin kami sa labas subalit wala namang taong napapadahan. Nung malakas pa kasi ang katawan ni tatay, nakakaubos po ito ng isang pakete ng sigarilyo. Sa isang araw lang po. Pero nung nagkasakit po ito, ay agad siyang huminto sa paninigarilyo. Wala namang naninigarilyo dito ngayon ha. Ba't amoy sigarilyo? Umiling na lamang si ate at tumitig kay tatay. At dito ko na unti-unting napansin na maluwa-luwa ang kanyang mga mata. Habang nakatitig sa ama naming nagkakasakit. Ate, ayos ka lang ba? Meron ka bang problema? At agad naman akong tumingin kay tatay. Dito ko napagtanto na yung tatay namin ay hindi na pala huminga. Kaya naman lumapit ako sa kanya at yumakap. Ito na pala ang huling araw na makakasama namin si tatay. At ang karanasan namin ito ay isa na palang senyales na magpapahinga na siya. Itong karanasang ito ay hindi ko po makakalimutan. Pati na rin si ate, hindi niya makalimutan ang kwentong ito. O ang karanasang ito. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng pagkakataon. Maraming salamat din sa inyong mga taga-subaybay na nagbigay ng kaunting oras para mapakinggan ang karanasan namin. Kasalukuyan akong nagtatrabaho dito sa ibang bansa bilang isang doktor. Nagpursige po ako para hindi na ako mawala ng mahal sa buhay ng dahil lamang sa isang sakit. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang ang kwento.